Bago natin simulan ang part 28, nais ko munang magpasalamat ng taos puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Sa tingin ko dapat nahulaan na niya na ang napakalaking espada na dumaan sa harap niya ay may pagkakahawig sa mga nakita niya noon. Kagaya ng mga hiwang iniwan, malamang siya rin ang may gawa nito. Ngunit dahil nakarating na siya sa dulo ng dungeon na ito nang may buong kasiguraduhan, napagtanto ng ating bidag na ang taong ito ay lubhang makapangyarihan. Sa sandaling ito, lumapit ang mangangaso kay Wei King at ipinakilala ang sarili bilang Ming. Isa siyang beerang mersenaryo na binabayaran sa dalawang hati. Kahit na may ilang miyembro ng kanyang grupo ang namatay sa loob ng dungeon, wala pa ring nagbago. Makukuha pa rin niya ang dobleng bayad na ipinangako sa kanila bilang mersenaryong doble ang bayad. Nakakita na siya ng ganitong klase ng mga tao noon, mga baliw na naglalakbay sa kailaliman, isinusugal ang kanilang sariling buhay para sa mas malalaking gantimpala kaysa sa kanilang inakala. At sa huli, maaari pa silang makatanggap ng gantimpala mula mismo sa kanilang grupo. Kaya ngayon, tinanong ni Susiming kung nakita ba niya siya, kung nailigtas ba niya siya. Hiniling niya na agad siyang ilabas mula roon. Ngunit sa sandaling ito, muling hinawakan ni Yiking sa kwelyo ang lalaki at sinabihang maghintay. Wala naman talaga siyang balak iligtas ang sinuman dito. Ang espada mula kanina, na itinapon sa kanya, ay malinaw na may layuning pumatay ng kahit sino. Bukod pa rito, wala siyang balak pigilan ang kanyang misyon, ang ilabas si S mula rito. Ngunit ang pangunahing misyon niya ay ang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Kaya tinanong niya ang mangangaso kung nakita ba niya ang kanyang kapatid sa loob ng silid na ito. Malamang, may nakita siyang isang babae sa likuran. Sa sandaling ito, tinanong ng ating bidag kung nasaan ang babaeng iyon. Nanalangin si Sang ng buong puso na buhay pa rin ang babaeng iyon. Kung hindi, tiyak na mamamatay rin siya kasama ng mga taong ito. Sa sandaling ito, may itinapon siyang isang bagay kay Ying, ang kanyang paboritong teddy bear. Nagtaka siya kung saan ito nakuha. Sa sandaling ito, nanatiling nakatayo si A.R. Ming at sinabi na, "Well, ang cute niya, pero sa kasamaang palad, hindi ko." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, agad siyang pinutol ni Ying at tinanong kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Nagsimula siyang umiyak at sinabi na ngayon, talagang wala na siyang pag-asa. Pero marahil ay ligtas pa rin siya, marahil nasa mga kamay ni Ming. Ngunit lalo lang pinahirap ni Ming ang sitwasyon. Sinabi niya na, "Well, tinutulungan ko naman siya. Pero kung may lumitaw na halimaw, wala akong gagawin, at iyon nga ang nangyari." Sinabi niyang wala siyang pakialam kung mabuhay man o mamatay ang babae sa sandaling iyon. Sa puntong ito, nagsimulang manginig ang ating bida sa galit. Ngunit sinabi rin ni Ming na ipapaabot niya sa kapatid nito ang kanyang huling mga salita. Ang huling mga salitang iyon ay simple lang. Umaasa siyang makita ang kanyang kapatid sa harap ng ospital. Ayaw na niyang makita itong pumasok sa kahit anong dungeon pa, dahil malaki ang posibilidad na siya ay malubhang masugatan, isang bagay na ayaw niyang mangyari. Ang tanging gusto lang niya ay makita ang kanyang kapatid sa isang ganap na ligtas na kalagayan. Ang isugal ang kanyang buhay ay ang pinakaayaw niyang mangyari. Si Ying, lubos na nagulat at hindi makapaniwala, ay biglang nag-apoy sa galit. Napatingin siya ng matalim kay Ming, at sa isang iglap, tumalon siya papalapit dito, galit na galit, at tinanong kung bakit siya. Nanatili lang doon at hindi tinulungan ang kapatid niyang makaalis sa dungeon. Sinabi ni Ming na ang tungkulin ng isang mersenaryo ay tapusin lang ang trabahong binayaran siya para gawin, wala na siyang ibang pakialam. Dagdag pa niya, may sumpa siya,
lahat ng sama-sama sa kanya ay palaging namamatay. Sinabi rin niya na ang babae mismo ang ayaw umalis, at siya ang nagpumilit na manatili sa tabi niya sa sandaling iyon. Sa isang banda, kasalanan niya rin ito. Kinuha niya ang kanyang malaking espada at muntik ng tagyusan ang ating bayani, ngunit mabilis na tumalon si Ye Qing at sumigaw, tinatanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Habang papalapit siya kay Ming, sinabi nitong kaya niyang ituro ang direksyon kung saan naroon ang kapatid nito, pero may isang kondisyon. Kailangan niyang ipagkatiwala si S sa kanya kung gusto niyang makita ang kanyang kapatid. Ngunit paano kung tumanggi siya? Well, may kasunduan na si S, at gusto niya itong sundin. Ngunit ang kasunduang iyon ay hindi rin naman makatotohanan. Hindi siya ang may kapangyarihan dito kung hindi ang ating bida ang may kontrol. Kaya nang tumanggi ang ating bida, hindi siya nagpakita ng awa kaninuman, ni hindi niya ipinakita ang tunay niyang lakas. Kahit na nagawa pang mamatay ng kanyang mga dating kasama, nakipaglaban siya sa tabi nila at nagawa pa niyang talunin ang mga halimaw na ni sa panaginip ay hindi niya inakalang matatalo niya. Ngunit biglang pinutol ni Ming ang kanyang pagsasalita at sinabing, wala siyang oras para dito. Agad niyang hinawakan ang kanyang espada at ibinagsak ang kanyang malaking espada. Sa sandaling ito, napaisip siya kung anong uri ng sandata ang ginagamit niya ngayon. Ngayon, wala siyang sandata, ano ang kaya niyang gawin laban kay Wei Qing? Sa sandaling ito, lumapit siya at sumuntok malapit kay Moang, ngunit bigla siyang huminto. Alam niyang hindi sapat ang isang suntok para patayin si Moang. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang punyal, ngunit mabilis na hinarang ng mga ngaso ang suntok ng ating bayani, pati na rin ang kanyang punyal. Matagal na siyang gumamit ng napakaraming mana, kaya hindi na niya ito magamit ng maayos. Sa puntong ito, biglang naglaho ang kanyang espada. Pagkatapos, isang matinding headbutt ang ginawa ni Ming sa ulo ng ating bayani, dahilan para siya ay matalsak paatros. Sa mahabang panahon, inakala niyang ang kanyang pamamaraan ng paggamit ng malaking espada ang kanyang pangunahing estilo ng pag-atake. Ngunit napagtanto niyang sanay din pala siya sa pakikipaglaban gamit ang kanyang sariling mga kamay. At tama nga siya, ang pakikipaglaban bilang isang swordsman ay ginagawa lamang niya kapag binabayaran siya para rito. Ngunit kahit wala siyang espada, mahusay pa rin siya sa labanang walang sandata. Ngunit may isang bagay, nagawa niyang ipunan ang napakaraming katangian na nagbibigay sa kanya ng matinding lakas. At bukod pa roon, hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas noon. Ngayon na binuksan na niya ang kanyang espada, wala nang makakaharang o makakapigil sa anumang atake na gagawin niya. Kaya naman, inactivate niya ang kanyang unang kakayahan, ang Devastating Slash. Isang atakeng kayang hamati sa kahit anong nasa harapan niya. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin ng ating bidag ang kanyang kahinaan, mabagal siya. Ang kanyang espada ay nagpapabagal sa kanya. Kaya naman magkakaroon ng pagkakataon ang ating bida na gamitin ang isang espesyal na solar skill na kayang i-immobilize siya sa loob ng ilang segundo. Kung magagawa ito ng maayos, hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi tulad ng dati, halatang hindi balansyado ang kanyang mga galaw. Napagtanto niya na ang taong ito ay ibang-iba kay Zhou, mas malakas siya, mas mabilis, at mas mahirap talunin. Ngunit upang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon, hinugot niya ang ilan sa kanyang mga baraha. Mula sa mga barahang iyon, lumabas ang ilang mga halimaw. Sa sandaling matapos niyang kunin ang mga baraha, lumitaw mula sa kanyang portal ang mga halimaw. Namangha siya sa kakayahan nitong tumawag ng mga halimaw. Ngunit ang mga mutanteng gagamba ay agad na naghagis ng kanilang mga sapot sa direksyon niya, dahilan upang siya ay ma-immobilize. Wala na siyang magawa, hanggang sa nagdesisyon siyang kunin muli ang kanyang espada. Sa isang mabilis na galaw,
tuluyang winasak niya kahit ang malalakas na sapot ng mga ito. Pagkatapos, tumalon siya papunta sa mga mutanteng gagamba. Napaisip siya kung ang ating bayani ay gagamit lang ba ng mahihinang sapot na iyon. Kung iyon lang ang plano niyang gawin para pigilan siya, dapat niyang gawing isang magandang panaginip ang labanang ito. Kaya sumugod siya papunta sa mga mutanteng gagamba at, sa isang iglap, agad niyang winasak ang mga ito gamit lamang ang isang suntok. Matapos niyang wasakin ang mga gagamba, nakita natin mula sa likuran ang ating bayani na patuloy na lumilitaw. Habang inoobserbahan niya ito, minamaliit niya ang ating bayani, iniisip na isa lang siyang mababang ranggong summoner. Ngunit sa sandaling lumitaw siya sa likuran ng ating bayani, napansin niyang mali ang kanyang akala. Agad siyang pumihit, ngunit sa oras na iyon, ginamit ni Wei King ang isa sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, mabilis niyang hinugot ang kanyang malaking espada upang harangin ang atakeng iyon. Ngayon na naipagtanggol na niya ang kanyang sarili mula sa atake ng ating bidag, napagtanto niya na kung hindi dahil sa bigat ng kanyang espada, na mas mabigat kaysa sa karaniwan, matagal na siyang natalo ng ating bidag. Bukod pa rito, marami na siyang naipon na puntos, mga puntong siguradong magagamit niya sa kanyang kalamangan. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi siya tulad ng mga walang kwentang empleyado na nasa antas zero. Ngayon, nakita natin na si Yi Ching ay hindi pumunta rito upang makipaglaro lamang sa mga ngaso. Ang kanyang lakas ay lampas pa sa inaasahan nito. Ngunit si Ming ay may isang bagay na ikinagulat ng ating bida. Napakahusay niya sa labanan, at ipinagmamalaki niya ito. Kaya naman, kailangang tapusin niya ito sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may isa pa siyang tanong na saan ang kanyang kapatid.